Maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 6 na sakay ng dump truck, patay matapos mahulog sa bangin. Isang babae, patay matapos tamaan ng kidlat. Mahigpit na inspeksyon sa lahat ng mga kainan sa Baguio City. Ipinag-utos ng LGU kasunod ng nakitang daga sa sinigang. At Iloginong bangus sa Cagayan, hinango agad dahil sa mababang oxygen supply sa ilog. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Nararanasan ang pagkamatay ng ilang alagang bangus sa Dagupan City ayon sa ilang bangus grower. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, dahil sa pinagsamang epekto ng El Nino at habagat, maraming mga bangus growers ngayon ang apektado at napipilitang i-harvest ang kanilang mga bangus dahil sa banta ng gataw. Dahil sa epekto ng pabago-bagong panahon, nakararanas ng gataw sa ilang palaisdaan sa Pangasinan. Ang bangus grower na si Arnold, 3 banyera umano ng alagang bangus ang nangamatay noong nakaraang linggo. Tis-tis lang naman. Kahit mamatayan sila ng libo-libo, inaano pa rin nila kasi malulugi sila pag maliliit pa talaga. Batid na raw ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA ang nararanasang problema sa gataw. Lahat po ng isda ay nagkakaroon po ng gataw, no? Mula sa fingerlings hanggang sa draw out. Ay yun po, no, ang naging epekto po ng pabago-bago ng panahon, nagdadrop po yung oxygen sa madaling araw. Ang madalas na dahilan ng gataw sa mga alagang isda ay ang kakulangan ng dissolved oxygen sa mga palaisdaan, paiba-ibang temperatura, overstocking ng mga bangus sa palaisdaan at pagbaba ng antas ng tubig. Remedyo ng ilang bangus grower, paggamit ng water pump o mga aerator upang tugunan ang kakulangan sa oxygen. Halos lahat dito may nakabili na ng water pump. Inuuna na namin pag lalo na pag mababaw ang tubig. Abiso ng fishery expert. Ang strategy lang na pwede nating i-recommend ay mag-partial harvesting na sila. Nang sa ganon, kumonti yung laman na isda na siyang gagamit ng dissolved oxygen doon sa tubig. Humihingi rin ng karagdagang tulong ang SAMAPA sa pamahalaan para mabigyan ang ilang bangus grower ng mga solar aerator. Nag-request tayo, we had a meeting also, no, sa MAPA with the DA Secretary. Humingi din po tayo ng tulong, no, sa departamento na mabigyan sana ng mga aeration or mga solar-powered na mga pumps, no, para po mamitigate natin yung risk with regards to gataw. Napilitang hanguin ng mga mangingisda ang kilo-kilong bangus sa Sanchez Mira, Cagayan. Ayon sa alkalde ng bayan, mula nitong Lunes, naobserbahan ang pagkamatay ng mga bangus dahil sa mababang oxygen supply sa Ilog Pata. Hindi bababa sa 77 mangingisda ang apektado ng emergency harvest. Ang dating 200 pesos per kilong bangus, ibinebenta na lang nila ng 170 hanggang 180 pesos kada kilo. Para maiwasan ang malaking pagkalugi ng mga mangingisda, binili ng lokal na pamahalaan ang mga bangus at ipinamahagi sa mga residente. Chris, payo ng nakausap natin na fishery expert, maging maingat daw sa binibiling bangus na mula sa gataw. Para daw masigurado kung ito ay ligtas kainin o hindi, ilagay daw yung mga biniling bangus sa timba na may tubig. Kung ito ay lumubog, ibig sabihin ligtas pa itong kainin. Pero kung ito ay lumutang, hindi na raw ito ligtas kainin. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. 6 na sakay ng dump truck ang nasawi matapos mahulog sa bangin sa Labrador, Pangasinan. Nakatutok, CJ Torida. 6 ang kumpirmadong nasawi at 20 iba pa ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang dump truck sa bulubunduking bahagi ng Sitio Kadampat, Barangay Bolo, Labrador, Pangasinan, pasado alas 6 kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, binabagtas ng dump truck ang matarik na daan sa bundok papunta sa kanilang pinagtatrabahuang solar plant. Pero pagdating sa pababa at pakurbang bahagi ng kalsada, nawalan ng preno ang sasakyan. Bumulusok ang sasakyan, nawalan ng kontrol ang driver hanggang sa diretso silang mahulog sa bangin. Kabilang ang driver sa mga nasawi. Dinala sa iba't ibang ospital ang mga sugatan. Bago nito, nakasagi pa ng pick-up ang dump truck pero ligtas naman ang mga sakay. So meron po tayong aksidente na isang truck
involved ng isang truck at saka isang pickup. So, ngayon, under investigation po kami. Sa initial namin is meron na tayong 6 na namatay and other injured. So, hindi pa po kami tapos sa investigation namin. So, ngayong araw, ipagpapatuloy po namin para makumpleto natin at makita natin kung ano talaga po ang nangyari. Samantala, naglabas ng kautusan ng lokal na pamahalaan na pansamantalang ipasara ang pinagtatrabahuan ng mga biktima. Nangako rin ang alkalde na mabibigyan ng tulong ang mga biktima. Nakakalungkot man na balita. Pero ang LGU ay gumawa na ng aksyon. Nagpalabas po tayo ng iyo para pansamantala na ipasara muna o wala munang papasok na empleyado doon sa site at doon naman sa mga biktima pinasure po natin na mabibigyan sila ng kaukulang tulong. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang pamilya ng mga biktima, pati ang iba pang sangkot sa aksidente. Sinisikap din ng GMA Regional TV na makakuha ng pahayag mula sa pinagtatrabahuan ng mga biktima. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Siksikang sitwasyon sa ilang classrooms nararanasan sa Bangaldan Integrated School. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban. Kabuang 2,240 ang bilang ng mga learner mula kinder hanggang senior high sa Bangaldan Integrated School SPED Center ngayong academic year 2026-2027. Kabilang narito ang mga naka-enroll sa Special Needs Education o SNED. Sa dami ng learners, problema raw ang kakulangan ng classroom. Pinagkakasya raw ang mga estudyante sa mga available na classroom, kaya siksikan ng mga estudyante sa ilang silid-aralan. Umaabot daw sa 45 hanggang 55 ang bilang ng learner sa bawat silid. Medyo overcrowded dahil space ng classroom medyo maliit kumpara doon sa mga standard na classrooms. Ang ilang estudyante nagtitiis sa makeshift classroom o temporary learning spaces para magkaintindihan sa loob ng classroom, gumagamit ng lapel ang ilang guro. Nasa surviving mode kami. So you can see, kahit tad-tad na kami ng electric fans dito and still we are still seeking for assistance. Ang hirap yan, ang init, the noise, nagkokompetensyahan kami dito sa room at sa kabilang section. Dahil sa dami ng estudyante sa maliit na espasyo ng silid-aralan, 4 hanggang 5 electric fan ang ginagamit para maibsan ang init ng panahon. Opo, sobrang hirap. Dahil mainit po. Maingay sila at mainit. Hindi rin daw makapagpatupad ng shifting of classes ang pamunuan ng paaralan. Yung shifting kasi medyo maaga pag papasok sila ng 6 o'clock. Baka masasacrifice din yung attendance nila kasi masyadong maaga. Malaking tulong naman daw ang pagbubukas ng 3 silid-aralan na proyekto ng LGU. Sa mga susunod na buwan, nakatakdang ipatayo ang panibagong school building na may kabuang 20 classrooms. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Kasunod ng mga pag-uulan, nagkaroon ng landslide sa Kalinga. Sa bayan ng Tinglayan, nagkaroon din ng pagguho ng lupa sa National Road. Nagsagawa ng clearing operations ang mga otoridad at ngayon ay passable na ang kalsada. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagdulot ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Nasawi ang 27 anyos na babae matapos na tamaan ng kidlat sa Alcala, Pangasinan. Naka-alerto, CJ Torida. Nasawi ang isang babae matapos tamaan ng kidlat sa Barangay Lawak, Alcala, Pangasinan pasado alas 5 ng hapon noong Lunes. Kinilala ang biktima na si Estila Lopez, 27 anyos. Nagkararanas daw ng localized thunderstorm sa bayan noong mangyari ang insidente. Pumili daw sila ng merienda dyan sa kabilang kalsada. Dito sila dumaan sa bukid. Nung tamang-tamang pauwi na sila, doon din sila dumaan sa bukid. Yung bago yung kidlat, sumurkat sila sa bukid. Yun.
Yun daw yung tinamaan na ng kidlat. Ayon sa ilang saksi, kasama ng biktima ang 3 taong gulang niyang anak nang mangyari ang insidente. Mabuti na lang daw at hindi nadamay ang bata. Hindi ko rin po alam ang gagawin ko na kung dalawa pa silang nawala. Sa pagresponde ng pulisya kasama ang municipal health officer, idineklara ang biktima na dead on the spot. Paalala na rin sa mga residente natin dito sa Alcala na mag-ingat lalo na sa open area dahil yun po ay ang kadalasang nakikidlatan lalo na sa ganitong tag-ulan po. Nananawangan ng tulong ang kinakasama ng biktima, lalo na at 3 anak ang naiwan nito. Kung may pagkidlat, tandaan po mga kapuso ang ilang paalala ng autoridad. Iwasan ang paggamit ng dekuryenteng gamit o anumang bagay na maaaring daluyan ng kuryente mula sa kidlat. Lumayo sa mga kawad ng kuryente. Kung nasa labas naman, sumilong sa pinakamalapit na bahay o gusali. Iwasang sumakay sa mga sasakyan na walang bubong, maging ang mga basang lugar o katubigan. Lumayo rin po sa matataas na bagay tulad ng puno o poste sa malawak na lugar. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North Central Luzon. Pasintabi po mga kapuso, ipinag-utos ng Baguio City LGU ang mahigpit na inspeksyon sa lahat ng mga kainan sa lungsod kasunod ng nakitang daga sa sinigang. Tutukan sa report. Kumalat sa social media ang video na ito, nakuha ng isang customer sa isang kainan sa Baguio City. Sa video, makikita ang patay na daga na humalo sa in-order nilang sinigang na hipon. Sa caption ng video, sinabi ng uploader na matapos siyang humigop ng sabaw, napansin niya ang maitim na bagay sa loob ng mangkok. Sinabi niya ito sa kanyang kasama at laking gulat nila nang malaman na isa pala itong patay na daga. Pinuna rin ng customer ang umunoy kakulangan sa aksyon ng staff ng kainan. Pero sa comment section ng mismong post, humingi ng tawad ang pamunuan ng kainan sa mga customer. Tiniyak din na sasagutin nila ang gastos kung sakaling may magpasyang sumailalim sa medical check-up. Samantala, sa panayam ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, iginiit niyang dapat panagutan ng may-ari ng kainan ang kanilang paglabag sa food safety and sanitation. Kaya talagang kailangan isanksyon natin yung restaurant na yun. At marami naman tayo, halos araw-araw, umiikot yung ating sanitation team, i-inspect. At siyempre, hindi mo makontrol lahat. Humingi rin ng paumanhin ng alkalde sa mga customer ng naturang kainan. Sinabi naman sa akin na nagsara, isinara. Kailangan talaga magkaroon ng certification na talagang malinis na siya. Hindi lang basta-basta na lang nagbubukas. Ipapasara ko na lang uli. Nakausap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon ang isang staff ng kainan sa pamamagitan ng telepono, pero tumanggi siyang magbigay ng recorded statement. Gayunman, sinabi niyang hanggang ngayon sarado pa rin ang negosyo habang nagpapatuloy ang investigasyon ng lokal na pamahalaan. Handa rin umano silang magbigay ng karagdagang pahayag sa tamang pagkakataon. Sinisikap din ng news team na makuhanan ng karagdagang pahayag ang customer na nag-upload ng kumalat na video sa social media. Sandy Salvacio, One North Central Luzon. Samantala, suspected cases ng dengue sa Region 1 umabot na sa mahigit 2,000 ngayong 2026. Naritong report. Nakapagtala ang Center for Health Development Region 1 ng kabuang 2,195 suspected dengue cases simula January hanggang May 30, 2026. Mas mababa ito ng 13 hanggang 15% kumpara sa 2,535 suspected dengue cases sa parehong panahon ng nakaraang taon. Bagamat all year round ang dengue cases, nagpaalala ang Health Authority sa publiko sa posibleng pagtaas ng kaso ng dengue ngayong tag-ulan. Karaniwan kasing tumataas ang kaso simula Hunyo hanggang Nobyembre na madalas ang pag-ulan at pagbaha. Historically kasi kapag tag-ulan po talaga, tumataas yung kaso natin ng dengue kasi dumadami po yung breeding site ng mga mosquito at kapag madami yung breeding site, dumadami po yung lamok. Dati nang tinamaan ng dengue ang isa sa mga anak ni Aling Magdalena mula sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Batid daw niya ang hirap na pinagdaanan ng anak, kaya para makaiwas sa dengue, tinitiyak niyang walang pwedeng pamugaran ng lamok sa kanilang bahay. Pangalawa na dengue na po, na hospital po. Kaya, opo. Kaya, ginagawa ko pag linis ng linis, mga sa likod Kanya-kanyang pag-iingat din ang iba pang mga residente sa bayan. Yung mga may yung bakanting may lamang tubig, binubos, napalitan. Patuloy ang panawagan ng Health Authority sa publiko na agad magpakonsulta sakaling makaranas ng sintomas ng dengue, gaya ng trangkaso, matinding sakit ng ulo at kasukasuan at kalamnan, pantal sa balat at iba pa. Ugaliin din ang paglilinis ng bakuran o paligid para matiyak na hindi pamugaran ng lamok na nagdadala ng dengue virus. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.
Pagpapalakas sa cybersecurity at pag-iingat sa cyber scam, tinalakay ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Narito ang report. Tinalakay ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa isang programa ang pagpapalakas sa cybersecurity at ang pag-iingat sa mga cyber scam. Sa datos ng BSP, 74% ng Pilipino ang hindi nagre-report sa otoridad kapag nabiktima ng scam. Thousands of Filipinos, thousands of users or customers can be affected by that single launch of a phishing email. Scalable bakit? Because of the nature of the digital financial services we have now, interconnected na po yung mga platforms natin. Paalala ng BSP, laging i-secure ang mga gadget at account. Huwag gumamit ng mga public wifi lalo na kung gagamitin ito sa financial transactions. Maging maingat din sa paggamit sa mga online transaction. Actually, marami pong variations ng scams. Pero pare-pareho lang po sila na pinipressure ka, may sense of urgency na pinaparamdam doon sa victim, and nangihingi ng personal information or sensitive information. Itinuro rin kung saan ang tamang otoridad na dapat pagsumbungan sakaling nabiktima ng scam. Importante umano na sa tamang otoridad ang pagsusumbungan upang mabilis itong maaksyonan. Maaaring magpadala ng email o pumunta sa website, tumawag sa hotline o magpunta sa Consumer Assistance Desk ng BSP. Ngayon, kapag ka po hindi sila satisfied sa handling or sa resolution na ginawa ng financial institution, that's the time that they can escalate naman po sa amin sa BSP. Kasama si Daryl Peralta, Joel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, hindi pa rin nagbabalik sa bansa ang epekto ng habagat. Pero dahil sa easterlies at localized thunderstorms, makakaranas pa rin ng ulan ang ilang lugar. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Region, pati na sa ilang bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley, pati na rin sa Central Luzon. May malalakas sa ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang isang lalaki dahil umano sa ilang ulit na pangmumolestya sa kanyang pamangkin. Tutukan sa report. Nagwakas sa Bawang La Union ang ilang buwang pagtatago ng 26 anyos na lalaki na inireklamo ng pangmumolestya umano sa kanyang pamangkin. Subject siya ng arrest warrant ng pulisya para sa 5 counts ng sexual assault in relation to Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ito po ay nagsimula sa isang tawag sa amin ng isang confidential informant na ang suspect ay nagtatago sa Bawang La Union. Kaya ang mga operatiba ng Laloma Police Station ay nakapag-coordinate na sa Bawang Municipal Station para maisilbi ang warrant of arrest. Ayon sa pulisya, nangyari ang krimen noong nakarang taon sa Barangay Maharlika, Quezon City. Ang biktima, 15 anyos na babaeng pamangkin ng akusado. Malabas sa aming investigasyon na ang suspect ay tumira sa bahay ng biktima at sa mga panahong nakitira siya doon ay 5 beses niya itong namolestya at sa pang-5 beses doon na nakapagsumbong sa magulang ang biktima at doon na rin nasampa yung kaso. Ibiniyahe sa Quezon City ang akusado at nakakulong ngayon sa Laloma Police Station. Itinanggi niya ang aligasyon. Hindi raw niya alam na may arrest warrant siya. Hindi po totoo yan, sir. Bakit ka kaya nakasukan? Hindi ko po alam, sir. Inihahanda ng pulisya ang mga dokumento para sa return of warrant. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Kampanya kontra overloading sa mga tricycle, pinaigting sa Mangaldan, Pangasinan. May ulat si Jasmine Gabriel Galban.
Bukod sa maayos na usad ng trapiko sa mga pangunahing kalsada sa Mangaldan, isa rin sa tinututukan ng Public Order and Safety Office o POSO ang kampanya kontra overloading sa mga tricycle. Kasabay ng pagsimula ng klase sa mga pampubliko at pribadong paaralan, inaasahan na raw ang dagsa ng mga estudyanteng sumasakay sa mga tricycle pauwi sa iba't ibang barangay. Mahigpit ito'y pinagbabawal ng otoridad. May mga nakabantay na otoridad sa mga loading area. Hindi po sila pwedeng mag-overload dahil dun pa lang po sa terminal ay pinipigilan na ng mga kasama nilang driver dahil nga ho pagdaan po nila sa bypass sa intersection ay mahuhuli po sila dahil nga sa overloading na charges. 3 hanggang 4 na pasahero lang ang papayagang sumakay sa tricycle. Bawal din magsakay ng pasahero sa kalsada kung umabot na sa 4 ang pasahero ng tricycle. Tatalima naman daw mga tricycle driver dito. Oo, bawal. Mga 3-4 lang dahil magaan. Hindi siksikan. Hindi naman kami nagsasakay ng overload. Kasi siyempre huliin ka. I-issuehan ng citation ticket ang sinumang lalabag na tricycle driver. Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mahigit 1 milyong grade 11 students sa buong bansa ang hirap magbasa ayon sa DepEd. Ang detalye sa report. Ikinababahala ng Department of Education ang umano'y lumalalang krisis sa literacy ng mga mag-aaral sa bansa. Lumabas kasi sa isang pag-aaral na 87% o katumbas ng 1.3 milyong mga mag-aaral sa grade 11 ay hirap sa reading comprehension. Ang problemang ito ang patuloy raw na tinutugunan ng Dagupan City National High School sa pamamagitan ng kanilang Literacy and Numeracy Assessment o LNA. Meron po kaming window testing time na tinatawag and we hope to end by July 10. From there po ay magkakaroon ng mga proper intervention programs para po sa kanila. Depende kung anong level. Marami raw ang dahilan kung bakit maraming senior high school students ang hirap magbasa, tulad ng kakulangan ng suporta sa pag-aaral sa tahanan at limitadong access sa mga babasahing module at digital materials. Integration of reading comprehension is very much important. Okay? Although we give only very short problems, there are some other students who really cannot catch up. But of course, teachers were always there to help. Kailangan po tutukan po kami ng maayos or tutukan po ng sobra para po lahat po is makasabay po and lahat po ay marunong na po. Magsasagawa raw ng wastong intervention ang pamunuan ng City High base sa lalabas na resulta ng LNA. Binibigyan sila ng appropriate reading materials sa tulong ng ating mga magigiting na guro para sila po ay ma-improve. Target ng programa na matulungan palalo ang mga estudyante sa pagkamit ng kanilang inaasam na edukasyon. Kasama si Ron Alister Tañedo, Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, malalaking papremyo ang naghihintay sa inyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Over 6 million pesos na papremyo ang ipamimigay. Bumili lang ng participating branch na makikita sa inyong screen. Kalakip ng inyong contact details, ihulog ang inyong entries sa drop boxes sa participating branches nationwide. 2 maswerteng winners ang mag-uuwi ng grand prize na tig 2 million pesos tax-free. Marami rin ang may chance manalo ng cash prizes araw-araw at linggo-linggo. Hanggang August 7, pwedeng magpadala ng entries, kaya sali na. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Mga kapuso, si Senator Sherwin Gatchalian na ang bagong Senate President. Ibinoto si Gatchalian ng kanyang mga kasamahan sa special session ng Senado ngayong umaga. Unanimous ang boto ng 13 senador na present sa session hall. Si dating Senate President Tito Soto naman ang iniluklok na Senate President pro tempore. Si Senator Juan Miguel Zubiri ang Majority Leader. Wala sa sesyon kaninang umaga ang mga miyembro ng Cayetano Bloc. Iniutos si Pangulong Bongbong Marcos ang special session para maipasa ang ilang priority bills. Pinagbabayad ng Department of Labor and Employment o DOLE ng mahigit sa 11 milyong piso ang may-ari at contractor ng gumuhong ginagawang gusali sa Barangay Balibago, Angeles City.
dahil ito sa paglabag sa labor standards at paglabag sa occupational safety at health standards. Ayon pa sa DOLE, nagpatuloy raw ang trabaho ng mga manggagawa sa kabila ng work stoppage order. May 24 nang gumuho ang 9 na palapag na ginagawang gusali na ikinasawi ng 30 katao. Samantala, isusumite ng DOLE ang kaso sa NBI at sa lokal na pamahalaan ng Angeles City para sa kaukulang aksyon. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuna ng pahayag ang may-ari at kontraktor ng gusali. Jano Gibbs, may bagong single na Pinay pa rin under GMA Music. Narito ang report. Mula sa tumatak na kantang Pinakamagandang Lalaki, ngayon naman ay wala raw tatalo sa ganda ng Pinay. With his newest single na Pinay pa rin, balik GMA Music na rin si Jano Gibbs. It feels like coming home po to... ito matagal kong tahanan mga ilang... Kumbaga, dekada ang tinagal ko sa GMA per se. Pero lalo na sa GMA Records, marami kaming pinagsamahan. So I'm going back to family. Yan po ang pakiramdam. Bilang tinaguri ang King of Soul, talaga namang pinatunayan ni Jano Gibbs ang kanyang passion sa musika. Patuloy rin ang paggawa niya ng mga kantang tatatak sa music lovers at mamahalin ng anumang henerasyon. Gaya ng Pinay pa rin na isang kanta para sa natatanging ganda at kakayahan ng mga Pilipina. Ang Pinays are independent na and strong. Ngayong itong panahon na ito. Pero ang maganda sa Pinay, naiwan pa rin yung pagiging makadiyos natin at kahit papaano may konting pagiging conservative pa rin at makadiyos. Samantala, grateful din si Jano sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. I want to thank all of you sa pagsuporta nyo sa akin all these years. Matagal-tagal na po ako sa industriya pero hindi nyo ako iniiwan. Maraming salamat po doon. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.